Proverbs, one of the wisdom books in the Old Testament. Again, Proverbs chapter 6, verse 6 to 11. Well, ano ang version ng inyong hawak? Ito rin po sa inyong mga batas, basa sa just reading from the English Standard Version. Proverbs chapter 6, verse 6 to 11. Hear the word of the Lord. Go to the ant, O sluggard, consider her ways and be wise. Without having any chief officer or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. How long will you lie there, O sluggard? When will you arise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an arm. This is the word of the Lord. Let us receive God's word in our hearts. Humility, worship to the Lord. Let us pray. O aming Diyos, kami po ay pupulit ipapasalamat sa iyo. Kung di ka man namin nakikita with our mundane eyes, the living way, wonders to speak to us through your word. Saying to your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, was come, complete and fulfill the work you have set upon him for our salvation. We thank you, Lord, that not only that we can freely read your word, but we can also freely hear the proclamation, law, the gospel of our grace in Jesus Christ, our Savior. We ask, Lord, that you will provide us with wisdom and discernment. That by your grace we shall be found, humbling ourselves before you and before one another, confessing that left our own, we will not be able to fulfill your will for us, but we are not left hopeless, because through our Lord and Savior Jesus Christ, everything that we need, you have graciously provided for us because of our complete and perfect Savior. Hence we ask, Lord, that you will graciously provide us with everything that we need, the understanding, willingness, by your grace, to submit to your will, because we are grateful to you in every way. For the sake of the merit of our Lord and Savior Jesus Christ. Father, may you bless this congregation, even those the very first time attended this local church. May Lord, that you open our eyes, bless us with the wisdom, discernment that we need, and we truly understand your word, not only in our minds, also in our hearts. In all these things be glorified of our spiritual. Continually be pleased to call them sinners to a new life through faith in Jesus Christ, our Savior. All these things, pray, submit unto you. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Tagal po natin sermon ngayong gabi sa Proverbs 6, verses to 11. I consider her ways. Consider her ways. Let me begin this preaching by unambiguously declaring to you na kung paanong ang material prosperity ay hindi infallible proof of God's favor, nor yung pagiging destitute ay infallible proof na God's displeasure to you. Maunawaan din natin na yung abundance does not always necessarily mean wickedness or corruption, nor yung poverty
ay godliness. Let me qualify these statements properly in light of the wisdom that God is giving to us in this world. Sa madaling sabi, walang sino man ang nararapat na magsabi na just because ang tao na ito ay nagpo-prosper materially, ay yun ay indubitable proof ng favor ng Diyos sa iyo. Gayun din naman, na ang taong dumadaan sa paghihirap sa kasalukuyan sa panahon na ito, ibig sabihin, hindi nangangahulugan na automatically ay dahil ang Diyos ay displeased sa kanya. Pero balansin din natin. Yung abundance, hindi naman lagi ang ibig sabihin ay may corruption na nangyari o dahil sa wickedness. Gayon din, na ang paghihirap o kahirapan o yung pagdurusa sa particular na point na yun, hindi laging ibig sabihin nun ay godliness. Maliwanag itong binabalansin dito mga kapatid. Bakit? Kasi part ng panawagan ng Diyos sa atin patungo sa karunungan ay yung unawain na tayo nilikha ng Diyos ay sa kanyang wangis. We have been given the work first, that is to represent God before the order of creation. Work is not a product of the fall of man into sin. Ang produkto ng kasalanan ay ang ating katamaran, reklamo, murmuring, and grumbling sa pagkatawag ng Diyos sa atin ng magtrabaho. At lilinawin natin ito hindi ito yung, huwag yung isipin na, Pastor Leo, wala akong trabaho, wala akong katabi. Hindi. It's all encompassing. Dahil wisdom is all encompassing. Hindi lang ito sa literal na trabaho. Kundi maging sa kahit may trabaho ka, pwede kang matagpuan magiging sluggard. At hindi lang ito pagdating sa livelihood, ang tamaran din pagdating sa good works na pinrepare na Diyos from eternity na kailangan nakaraw natin bilang masasalahan sa ating Diyos. Kaya sa biyahe ng Panginoon, tingnan natin sa Proverbs 6 verses 6 to 11. Una, sa verse 6 to 8. In wisdom's call to investigate. Wisdom's call to investigate. So verses 6 to 8. And second and last, so verses 9 to 11, wisdom's cry against indolence. Wisdom's cry against indolence. Without further ado, let's begin expounding our first point. Wisdom's call to investigate. Balikan natin yung verses 6 to 8. Ano sabi? Pumunta ka dun sa langgam, ikaw nag-amad. Aralin mo yung kanyang ginagawa. Nang ikaw ay maging matalino. Alam niyo mga kapatid, sa nangyari sa aming bahay, ang aking pinasasawaran nung wala kang ginagawa, umupo lang ako. Pero ganun yung ginusto na lang dumaan, at kinikilala na ako'y hadlang sa kanyang kasibagan, kaya naturalmente ako'y kakagatin. Wala akong ginagawa sa inyo, pula ako dito. Minsan ako'y galing na sa mga nanggawa, sinasabi ko lang, hindi lang kayo kami nasa ulit sa bahay ko, i-spray mo lang ng bahay. Kasi talagang siyempre may part na nagiging invasive na sa ating tahanan. So, isa, dala natin mapabayaan, kumano, dahil yun nangyari, dahil uulan na, kaya may magiging init. So, observe natin ito. Kaya maliwanag, pasasikan ng araw, yung panawagan ng karunungan na mag-imbestiga tayo. Wisdom's call to investigate. Bakit? Yung mga langgam, walang namumuno sa kanila. Walang namumulis. Walang nag-uutos. But by instinct, they understand the patterns ng season. Ano kinakaharap? Ang sabi sa verse 8, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. Walang naglalaki sa'yo. So may pagkain yun. Gagawin doon ang lahat para hanapin, para makagal yung mga inan. Alam niyo mga kapatid, balikin natin yung kasama ng first point, wisdom's called to investigate. In this time and age of unprecedented spoon feeding, wisdom's called to investigate is not only devalued, but also despised. Sa panahon natin ngayon, lahat, may AI, spoon feeding lahat. Sa sobrang spoon feeding, pati yung spoon talagang pinit. Isang tatawag ko sa mga estudyante, hirap-hirap isa ganyan. Yan ang gagawin nyo nun.
Sila sinasummarize na yung novel, kami hahanap kami yung nagot, babasahin namin na sarili namin, and then we will explain it. Kaya sinabi ko, in this time and age of unprecedented spoon feeding, wisdom's call to investigate is not only divided but also despised. But it is always high time to take heed the wisdom of the call of wisdom. That is to investigate. Anong dapat natin investigate? Let's consider, meaning intently and deliberately investigate the things around us. At isa nga dito, ginagamit natin, Panginoon, tingnan natin yung mga langgam. Nang matuto tayo kung ano yung dapat na kasipagan, diligence, faithfulness, and good stewardship doon sa pagkakawag ng Diyos sa atin. At yun ay ano? Mamaya highlight natin pa, and even more, yung kamuhian natin, yung indolence. In fact, I remember sa unang taon, I passed my to the Episcopal Church, we were in 2 Thessalonians. I had a sermon from 2 Thessalonians, the insolence of indolence. Yung kahangalan ng katamaran. Bakit? Because what Matthew Henry exactly wrote concerning this. The sluggard is so, yung tamad ay tamad, because he does not consider. Nor shall we ever learn to any purpose, either by the word or the works of God, unless we set ourselves to consider. What does that mean? Consider natin ang nangyari sa ating paligiran. Ito mga lowly creatures na loob ng Diyos na ma-observe natin to investigate. Ano ka nang ginagawa? Bakit? Itong mga lowly creatures na ito, compared to us as the epitome of creation, created in the image of God. The God works. Binigyan niya mali sa atin yun. Kaya kapalintunaan para sa atin, nang piliin natin ay katamaran, sluggard na ito, pagiging sluggard, despising yung tawag ng Diyos sa atin. Kaya when we investigate, when we take heed, wisdom's called to investigate the things that are happening around us, that we may observe daily, ano makikita natin? Una, discerningly reassess what is needed. By wisdom and discernment, inaalam natin ano ba ang kailangan. Paliwanag ng panawagan sa atin natin, Panginoon, bilang mga mananampalataya. Being found in Christ, having Christ as the wisdom of God. It is expected of us as our grateful response to the blessings that God was pleased to shower upon us all. With discernment, i-assess natin kung ano yung kailangan. Maliwanag, yung mismo tinuturo natin Panginoon sa Kristo, di ba? Walang hari na pupunta sa war without first assessing kung ano yung kailangan. Pagtingin natin sa ating mga sarili, ako ay mananampalataya ni Kristo Jesus. Meaning, I don't live for myself. I don't belong to myself. I'm not the universe of my own. I'm just a small part of an even greater universe that is ruled and cared for by the sovereign Lord. And I am part, or I am a member of the body of Christ. What is really needed, not only for my individual benefit, but for the need of the church. Investigate natin bilang mapagpasalamat at tugon sa ating Diyos na nagpaala sa atin lahat natin kailangan. Yan ibigay sa atin sa araw-araw na ako ang iyong Diyos at Ama na handang tumugon sa iyong panalangin. With wisdom, we discern ano talagang kailangan. Hindi lang bilang individual. Ano kailangan ko? Ano kailangan ng pamilya? Ano kailangan ng church? Kaya may mga nakakalungkot. Kaulawang kano, mababalitaan din yung mga pangyayari na sabihin natin lalaki, asawa, may trabaho. Pagkatapos sumweldo sa pupunta, mag-iinom.
Isa-celebrate natin, wow, you're so wise. Ipalalo ka. Bakit? Si bilang ama, bilang asawa, pupulin mo. Wisdom, alamin, hindi lang yung kailangan mo, hindi lang kailangan ng yung spouse, kailangan ng yung mga anak, kailangan ng pamilya. At yun nga, bilang mananampalataya, kabahagi ka sa katawan ng ating Panginoon Kristo. At dahil discerningly we assess what is needed, we diligently prepare as well for what is needed. And by the grace of God, through that wisdom that comes from our Lord and Savior Jesus Christ, understanding that we do not exist to our own, but we belong to His body, to discern what is needed, and to diligently prepare for what is needed, we devotedly give ourselves to the attainment of what is needed. And mind you, hindi sabihin to yung sa sariling pursuit lang, but with dependence upon the Lord, we give ourselves to the work that God has given to us. Kaya kaliwanag yung panawagan ng karunungan sa atin. Yung mga sluggard, myopic, nakatingin lamang sa kanilang sarili, and with that blatant disregard of the things around him, disregarding that bigger reality. Hindi lamang yung kanyang kinalanan sa kanyang sarili. In fact, what the book of Proverbs is saying here in verses 6 to 8 is actually an insult to the human beings created in the image of God, or supposed to have that superior wisdom. Wisdom that is not only by instinct, but by what God has given, by what God has revealed, and by what God is enabling him to do such work for the glory of God and for the good not only for his own benefit, but for the people around, especially the context of the church. Kaya nga mga kapatid, mga kabataan, hindi yung mga sumpuan, lalo na kung tayo mananampalataya. Naintindihan natin na tayo kabahagi sa katawan ni Kristo. Hindi pa pwedeng tayo masumpuan sa kapalalaan ng walang kamalayan sa mga bagay sa ating kapaligiran. Kaya nga, dapat pinakanta rin natin ito. Hindi mo maliit. Walang sino man. Diba? Ang lang buhay para sa sarili mo. Diba? Tayo lahat ay tinipon ng Diyos para sa isa't isa. So to investigate, not only, hindi yung maging, sabi nga, yung Proverbs can say, so inwardly, sarili mo lang, saan mong yung mga mata, ayon sa karunungan na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Makita natin na, hindi ako lang. Hindi pa sarili kapakanan ko lang. There's this bigger world that the Lord was pleased to place me, and I need to take heed. Wisdom's called to investigate these things so that I will be awakened from my slumber. My eyes will be opened to discern what is needed, not only by myself, by my family, by my children, and of the church. Gaya kayo ng umaga, madalas sisipa yung ating Pentecostal press, sabihin mo sa akin, kung sa'yo matabi mag-imbestiga, kailangan natin, sipag talaga, wala tayong ibang kagustuhan, hindi sa sarili lang natin. Wala namang, wala tayo pagkatumbuhan. Pero ang liwanag, yung pangungusap dito, saan mo yung mga mata? Tingnan mo yung maliit na langgam para ma-review ka sa iyong pagiging sluggard. Kasi sila nga na walang pangungulo, walang namumuno, ginagawa nila yung kailangan. And wala pa akong nakitang langgam na nag-advance ng napakaraming pagkain, tapos pag-isa lang siya nag-i-enjoy doon.
Isa na yan, di ba? Sabi yung yung protecting Filipino families since 1900s. Di ba, yung malaking planggana, may natira kang donut, no? Gagawa ka ng Tower of Babel mo ngayon. Ilalagay mo doon. Tapos lagyan mo yung tubig na nakita mo, gumawa ng ditch yung ano. Di rin tala yun. Yung risk na kailang kakarapin just to attain yung objective. Kaya minsan talaga, ano ba naman ito? Pero wala kang magagawa, nakalagay sa Bible. Ito eh. Di ba? Pero, inulog ng Diyos na malanasan tayo mga bagay ng paraan. Isingin tayo, undok tayo sa ating mga kapanaluan. Kung itong mga maliliit na creature na ito, nagagawa yung attainment ng objective. Kaya po na yan. Not only created in the image of God, but being conformed into the image of God's Son, and that's our Lord and Savior Jesus. Mamaya, emphasize pa natin na even more, no, as we head to our second point. Kaya sabi doon, hindi lang mag-observe ka, kundi sinisigaw din ng wisdom yun, no? Verses 9 to 11, wisdom's cry against indolence. Kaya sabi doon, verse 9, our second point, wisdom's cry against indolence. Verse 9, hanggang how long will you lie there? Hanggang anong oras ka mahihiga? O ikaw na tamad? Kailan ka babawon sa iyong pagkahimbing? Kaunting tulog, kaunting idlip, kaunting halukip-kip. Ano sabi sa verse 11? Poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. You must take seriously this morning. And, gaya ng sinabi ko, while yung surface context, if I may say, ay yung isang tao na Pilipino magtrabaho dahil gusto niya katamaran, no? Kahit pa siya may trabaho, pwede kayo matagpuan sa katamaran. At hindi lang ito dun sa para sa livelihood mo, pati katamaran sa gawain sa karya ng Diyos. Ito sabi ni Calvin eh. Those who have nothing to do are much more fatigued by doing nothing than if they were employing themselves in some very important work. Totoo yun. Bakit pagod? Nakakabig sa katamaran. Hindi kinokondon ang salita ng Diyos, na karoon ng Diyos yung indolence, sluggardness, slug, if there's such a word. Now, don't get me wrong. Pastoral, hindi sabihin ng pastor, pang trabaho mo yun, sluggard, hindi. Pero talaga may season na wala kang trabaho, hindi talaga. I trust that you understand ano yung sinasabi dito. Ito yung ayaw niya yun, ayaw niyang tuparin yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Na in wisdom, make use of what God has given to you for God's glory and for your benefit, and not only for your benefit, but also for the welfare of your neighbor. Yun ay yung God, higit yun sa iyong pagkakabilang sa iglesia naman. Dahil sa totohanan yung pagkakabilang sa iglesia natin, folks. Tandaan niyo yung sinasabi rito, no? Pastor, ganyan din ako minsan, pag 5 minutes, 5 minutes. Don't get wrong. Marami talaga yung pagod na talaga sa trabaho. Yung hindi na iPad. Sobrang talagang pagod, no? Grade, GY pa ngayon. Maleta na. Alam natin yun, hindi natin yun. Alam natin yung talagang marami talagang pagod na pagod. Ikaw ba naman? Araw-araw dumadaan ka sa pinakamahabang part nila, Elsa. Nakakapagod. Ang sinasabi dito yung sinisigawan ka na ng karunungan, pero pilit mo din despise. Sabi isang commentator, much sabi niya, for this is not the sleep that comes from tiredness of body, but from the sedation of brain. Ano? Hindi ito yung legitimate na pagod ka. Dahil sa trabaho. Hindi yung yung brain mo sedated. Bakit kasi hindi nagpa-function? Now, far from being moralistic, ito, basta parang moralistic ito, parang hindi. In view of God's grace for us. Kaya may cheat tayo dito. Balikin natin yung sermon natin.
sa 2 Thessalonians. No, in 2020. Let me just make use of that. Paano sabi nun sa salita ng Panginoon sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 6 to 12? Ang sabi, because God has granted us the privilege to work for Him and with Him, dito synergistic maliwanag siya sabi ng Biblia, ibigay tayo pribilehiyo na kasama ang Diyos. Do this. Through Jesus Christ, let us render our best efforts with full diligence to serve Him and one another as we wait for the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Kasi ang context ko sa 2 Thessalonians, sabi, bumalik na ang Panginoon, huwag na tayo magtrabaho. Pero ginagawa na, inaabalit na yung buong church. Imbis na magtrabaho, gamitin yung karunungan, oras, kalayaan. Ano kailang ginawa? Pinagwisyo yung buong church. Rooted saan? Sa false doctrine. Kaya patuloy yung review sa atin dito mga kapatid. Yung pastor, talagang pagod ako eh. Pagod ako, cold wave lotion. Sabi nga, naku, basta ka. Wala na, pagod na pagod talaga. Ito yung sinasabi rito. Ito yung kapaguran sa katamaran. Hindi yung pagod na siya sa katamaran, kundi mas lalo kang pagod pag ikaw ay tamad. Kung kayo maniwala doon sa kasabi ng marami, di ba ng tamad? Hindi lang, basta hindi pagod. Mas nakakapagod yung tamad. Bakit? Ano man sabi? Di ba yung idle minds? Kaya ka idle hands kasi idle minds. Ano yung idle minds? Yan yung playground sa talas. Kaya ang liwanag, nung pag-uusap sa atin dito, sinisigaw ng karunungan ng Diyos. Hanggang kailan kahihiga dyan? Kaya natin yung review kasi kinikilala na nakapagpahinga ka na. Hindi na tama yung ginagawa mo. Kailan ka babangon? Tandaan mo, hirit ka ng hirit. Ikaw, di pahinga. Deserve ko naman. Yung poverty will come upon you like a rubber. Yung taga-nagdo. Kaya nga, tinupahan lagi sinabi ko sa pagsisimula ito. Hindi lahat ng poverty ay dahil sa persecution. Yung iba ay dahil sa katamaran. At ano yung katamaran ng pag-despise sa pribileyo at kaya binibigay sa Diyos sa iyo na Diyos na gamitin mo yung kanyang kalugod. Hindi lang para sa iyong sarili kapakanan, kundi para sa welfare ng Papa, para sa church. Now, bago tayo magtapos, balikan ko yung nakalit ko kanina. Ito yung magkamali na isipin na pinapunto lang dito, or it is limited dun sa yung literal na trabaho. Yung mga walang trabaho, pero may business. Hindi pwedeng staggered yun. Doon niya dinidevote yung work. So, hindi lang ito yung dahil wala akong trabaho, wala akong trabaho ngayon, tamad ka. Hindi ganun agad yun. Kasi nga, kahit na may trabaho ka, pwede kayo masumpuan sa pagiging sluggard. Ano yun? Hindi mo binibigay. Yung with diligence, yung devotion, yung best. Pero sabi ng Panginoon sa atin, Apostle Paul. Diba? Huwag tayong magtatrabaho, huwag tayong ikilos. Sa kaparaanan kapag maayos lang kapag may nakakita sa atin. Na ang aim natin, i-please lang yung ating mga fellow men. Tandaan natin that whatever we do, we should do it for the glory of God. So yun mga kapatid, hindi lang yung dahil sa wala kang trabaho, pwede rin na may trabaho ko na. Pero sa halip na sigasig, sa halip na katapatan, sa katamaran ka nasusunod. Alam niyo mga biglang concern? Yung pag may managing boss, bigla nagiging concern sa lahat. Oh. Ang masakit, sa sistema ng mundo, sila yung napapansin. Kaya nangyari? Nakakalungkot, may mga mananampalataya, kumaayon na lang sa sistema ng mundo. Hindi naman napapansin yung aking hard work. Yung aking diligence, para sa katong pagpapagal ko. Gayahin ko na lang sila, baka mag-promote pa. Hindi na sinasabi ng Biblia, ano sabi?
what? Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you may be able to test and discern or approve the will of God. This is perfect and peaceful will. Ito pa. Ito mas malapit sa ating puso. Katamaran sa gawain ng ating Panginoon. And let me say this, na ang unang bato ay sa akin. Akala ng marami, ang pinakamahirap sa buhay ng pastor ay pag-aaral sa seminar. Yun ang pinakamagaling. The easiest work that someone who aspires to be pastor ay to study. Oh, how I wish that tomorrow you can send me, no, to school at babalik ko sa pinakamagaling trabaho at yun ay mag-aral. But the real test is when the rubber meets the road. When you get thrown into the wild, na wala ka ng professor, wala ka ng advisor, na araw-araw nagbabantay sa inyo. Ako mismo, I will say this from the bottom of my heart. Napaka-laki ng temptation to be dwelling in indolence. Bakit? Wala akong body clock. Yes, you may say, hindi kasi pastor, round the clock din ng minsan madaling araw. Yes, salamat sa appreciation. Pero it does not exempt me from the pitfalls of indolence. Kaya ito ay indolence is not only laziness toward ordinary work, but also toward good works. Yes, in the surface, in the immediate context, yung trabaho, work sa livelihood, pero hindi lang siya confined doon. Saan pa? Yung buhay natin bilang mananampalataya, na ang panawagan sa atin ay lakaran yung good works na inihanda ng Diyos para sa atin na ibinigkaso ng Kristo. Ay dapat tanungin natin mga sarili sa biyaya ng Panginoon in light of what we have seen or what we have heard in Romans 6, verses 6 to 11. Pagdating ba sa gawain sa trabaho na meron ng human boss, at nasusupungan ako doon with diligence, okay, talagang sobrang sipag mo, tumatagos ka na sa pader. Na ang pakiramdam mo, tagapagmana ka ng kumpanya. So yes, commendable in a sense, no? Pero tanong, pagdating sa gawain ng Panginoon, sa katamaran ka ba nasusupungan? Don't get me wrong. I myself, I abhor yung pang-aabuso sa mga mananampalataya na meron silang ordinary vocation. No? Sorry, yung 6 days a week, may trabaho. No? Ayaw natin yung ibabayin yung conscious na hindi, kailangan gawin mo to, do this, or else. Questionable lang yung pag-iman ng palataya. We despise that. Kaya ako, as much as possible, kinikilala natin yung kapaguran ninyo na may ordinary vocation, Monday, Saturday. Pwede natin gawin yung sa araw na binigay ng Panginoon para sa atin. Hindi ba yung sabihin na hindi na tayo pwedeng magkaroon ng gawain during weekdays? But we recognize gano'ng kahirap. Yung Lunes, gigising ka na alas 4, uuwi ka na alas 10. Pero hindi ibig sabihin mo ay isasantabi natin yung katotohanan. Bilang mananampalataya, yes, we don't do good works in order for us to be saved. But there's a work given for us to do to show forth the fruit of the evidence of our blessedness in Christ. Sa trabaho mo, sa ordinary vocation mo, hindi ka nalilate. Sa church nalilate. Sa trabaho mo, sa ordinary vocation mo, nauna pa ang umuwi yung guard kaysa sa iyo. Pero sa church, wala pa yung doxology. Umaalis ka na. Sa taka-taka tayo, Pastor, bakit kaya ako? Do you attend to the means of grace? Do you gratefully recognize that God is granting you the privilege
doing the work of the ministry. Ano yung katotohanan na kailangan natin mga kapatid? Don't get me wrong, hindi ibig sabihin lahat magiging pastor, lahat magiging elder, magiging leader. Even in the simplest things, you may do the work of God. Being part of the church. Just be there. Simple as that. Come early. Be present not only physically but also mentally and spiritually. More importantly. Do not create an imaginary bubble around you. Para kung may lalapit sa'yo na meron, matasik agad, wala kang mag-interaction. No. Yes, we come to the church to rest. Not only to rest from our ordinary work, but from our vocations. Not only to rest from our sins, but to see God's work in our lives. So much so that our grateful response is this: Lord, these are my empty hands. On my own, there's nothing that I can do. By your grace, you are pleased. Use me as your instrument of blessing to others. Tandaan niyo mga kapatid, the one in whom, for whom, and through whom all things were made. Yung ating Panginoon Kristo worked his very human hands to diligence, both in providing for his family's needs. Diyos, na para sa kanya, sa pamagitan niya, nilalang lahat ng bagay, sa kanyang pagparito dito sa lupa, in his earthly ministry, ano kanyang ginawa? He gave himself with all diligence to the work. Nalilok ng Diyos, umalay ng kanyang gagawin. I'm talking about being a carpenter or stone worker. Huh? Hindi sinabi ng Panginoon Jesus, mag-aaral ka lang sa Biblia, hindi rin by Gnostic, na manner na, ba't ako magtatrabaho niya? Ako sa anak ng Diyos, hindi. He studied the craft, he gave himself, devoted to it. Para saan? Katugunan nila sa kanyang pangailangan, pag isa kanyang pamilya. Ito pa, not only providing for the family's needs, but also in proclaiming the kingdom of God. The Father was pleased to call what Christ Jesus the Son has come to do as his work, which our Savior and Lord has diligently fulfilled and accomplished for us. Kaya antidote sa katamaran yung hindi lang sa ayaw magtrabaho o may trabaho ka pero hindi mo binibigay yung best. At hindi lang sa ordinary education, but also in the work that God has given us to do, that is to do good works. Not for benefit of God, but to win our neighbors to Christ. Antidote doon ay si Kristo Jesus na siya nagmamayari ng lahat. Sa kanyang pagparito dito sa lupa, nagtrabaho. Hindi lamang para sa kanyang pisikal na pangailangan, kundi with all diligence, he fulfilled the work that God the Father has set for him. Our Lord who made the heavens and the earth is also the Lord to whom you are accountable regarding your time, your strength, and your talents, which are not only for your personal benefits, but also for the welfare of your neighbor, especially for your fellow members of the body of Christ in the bond of. Kaya sa mga panahon tayo susubukan sa temptation, sa tendency ng katamaran, ito isipin na. Si Kristo hindi tinamad para sa atin. In view of what Christ has done for us, we may say that the least that we can do
is to diligently devote ourselves, our time, our strength, our talents, to do the work that the Lord was pleased to give to us, not only for our personal benefit, but also to attend to the welfare of our neighbors, especially our fellow members of the body of Christ. Sa mga panahon na kayo tinatamad, huwag isipin, I have bills to pay. Dapat obvious yun eh. Hindi ako tatamali. Ako tatamali. Yun ba yung mapagpasalamat sa Diyos? Na nagulong sa akin ng lahat-lahat sa pamamagitan ni Kristo. Ba't ako tatamali? Hindi to para pa sa personal ko lang kapakanan. Para to rin sa aking kapatid. Sa aking Panginoong Diyos. Consider her ways. Consider the ways of all things that the Lord was pleased to show us. To rebuke us in our indoleness. Again, with utmost care. Dito pag kung sino man sa oras na ito walang trabaho, kinikilala natin yung may mga pagkakataon yun. Pero tayo magsasagot na ano ba ang dahilan na kahit nga may trabaho tayo, pero sa katawanan tayo nasusubukan. Yun ay hindi pag-honor, yun ay hindi pagiging good steward sa pagpapala. So, yun pagiging good steward sa pagpapala na pinagkakalat ng Diyos para sa yung sabi nila, reform, pro doctrine. Being reformed both in doctrine and in duty, both in belief and behavior, both in creed and character. And I'm saying this not only to you, but first and foremost para sa akin. Si kayo mismo, you must call me out na, Pastor. Parang may katamaran pagdating sa bagay ni bakit? Kasi paliwanag ito, panawagan ng karunungan sa atin. Huwag tayo manahan sa katamaran, sa halip sa kasipagan, na may buong pagdepende sa Diyos, sa kanyang biyaya para sa atin, na kasiguraduhan ay walang iba kundi sa Kristo Jesus. Ibigay natin ng buong lakas, buong isip, buong kasiyahan, buong sigasig. Yung lahat na kailangan para may pakita natin na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na kailanman hindi tayo kinakatagpo sa katama. Tayo yung magsipag sa ating trabaho, both ordinary vocation at sa trabaho pero ng Diyos sa atin sa ministry. At huwag natin tatuhin na yun ay para lang sa personal benefit natin, but also for the welfare of our neighbor, especially our fellow members in the body of Christ, for God's glory and for the edification of the church. After all, hindi ito exempted. Kabilang ito dun sa sinasabi natin ng Panginoon na let your light so shine before men that they may see your good hobbies, good works. Passion? Let your light so shine before men that they may see your good works. To praise your Father in heaven. I will close with this. Meron ako na napapanood sa YouTube or sabi, don't love your job, job your love. I understand the sentiment. Pero kahit nakakatawa yung statement, kung gawa namin sinuha sa kapaluan, despise yung wisdom na sinasabi. Kung kailangan i-drag yung sarili mo na yung kailangan ko marinig yung trabaho nito. Dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Ano man yung kinakaharap sa pagkakataon.
na alam mo, ng validation mo, hindi doon sa trabaho mo yun, kundi saan? Sa iyong pagiging anak ng Diyos. Kaya ikaw, kasiyahan, naibibog, kung kaloob ng Diyos sa iyo, oras, lakas, talino, talento. Para saan? May gawin. Pinag-aasahan ng tao sa iyo. May pasasalamat sa Diyos at may ganap na pagkilala sa pangailangan at welfare ng iba. Huwag naman sana, no? Na nag-alarm tayo ng 5:30, ay snooze mo natin kasi. Huwag naman tayo pumunta dun sa guilt tripping na kailangan talaga natin pahinga magpahinga. Pero nawa, sa papahingahan na yun, masumpungan tayo, gigising saan? Sa tunay na sigasig, tunay na kasipagan, nang layunin natin duwalatin ng Diyos. Kahit dun sa ordinary work that the Lord was pleased to provide you with sa pagkakataon. Bakit? Bakit? Dahil tayo mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng pagsabi kay Kristo Jesus. Yun yung pangunahin na dahilan kung bakit tayo magsisipag sa pagbabago o sa ating ordinary education. And also, sa ating trabaho sa paglilingkod sa iglesia natin mga susunod. Tayo mong lahat tumayo,